Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mag-aalas 5 ng hapon habang nag-aayos si Melchora ng sarili sa salamin, ay dinig na dinig niya mula sa labas ng bahay ang hagalpakan ng tawa ng kanyang Kuya Aquino, pati ng mga kaibigan nitong sina Andres, Bonifacio at Pepe. Nagiinuman kasi ang apat dahil malaki ang kinita nila sa pangangahoy nung araw na yon. Sa kanilang lugar, ang pangangahoy ay ang isa sa kabuhayan ng mga kalalakihan at totoong maaari kang kumita ng malaki rito, subalit bihira lang ang gumagawa sa kanila dahil maraming takot na pumasok sa masukal na gubat at kabundukan. Kahit sibilisado na ang mga tao ay hindi pa rin nawawala ang paniniwala nila, lalo na pagdating sa kwentong probinsya katulad ng engkanto, maligno, elemento, lamang lupa, mangkukulam, aswang at kung ano-ano pa. Pero ang pinakakinatatakutan ng mga taga-baryo ay ang mangkukulam at aswang na marami-rami na rin ang nabiktima at nakakita. Kaya bilib din si Melchora sa kanyang kuya at sa mga kaibigan nito dahil napakatapang nila na kahit apat lang ay pinapasok pa rin nila ang masukal na kagubatang nasa gilid ng baryo. Pagkatapos pagmasdahan ng sariling refleksyon sa salamin, ay pasimpleng dumungaw sa bintana ang morenang dalaga at pinagmasdan ang mga nag-iinuman. Naku, paano kaya ako dito makakalabas? Doon pa sila mismo sa harap ng gate nag-inuman. Ay, bahala na. Papayagan naman ako ni kuya niyan. Dinouble check niya ulit ang sarili sa salamin at nang masigurong presentable na ay lumabas na siya ng bahay, subalit sa pintuan pa lang ay napatingin na kagad sa kanya ang Kuya Aquino niya. Oh, bis na bis ka bunso. Saan ang punta mo? Pupunta lang po kami ni Lumen sa peryahan sa bayan, kuya. Pupunta kayo sa bayan? Mag-aalas 5 na ng hapon? Naku, gagabi na kayo nung uwi. Kasama naman kuya si Tatay Edmond, saka Nanay Lolit. Gamit namin yung tricycle nila. Ah, mabuti naman kung ganun. Pagdating mo naman doon, huwag ka nang kung saan-saan pa magpunta ha. Dumikit ka lang lagi kina Tay Edmond. Huwag kang magpasaway sa mga yon at nakakaya dahil sinama ka na nga lang nila. Alam ko naman yun, kuya. Tama sinabi ni Kuya Aquino mo. Delikado na ngayon ang panahon dahil nababalita yung mga aswang eh. Bumababa na rin sa bayan para makapambiktima. Meron pa nga ako nabalita na mga manyakis na aswang eh. Ginagaasa muna nila ang biktima tapos sa kanila pinagpipiestahan. Nang marinig yun ng dalaga, hindi man niya ipinahalata ay talagang nangilabot siya at nagtayuan ng mga balahibo niya sa braso at batok. Subalit napawi lang kagad yon na makita niyang nagtawanan sina Kuya Aquino, Bonifacio at Pepe. Langya ka pre, saan mo naman napulot ang kwento na yon ha? Ayos din ha. Pati ang aswang nagle-level up na rin ha. Hindi na lang sila nangangain ng tao. Nanggagahasa pa. Pasaway ka talaga oh. Gago, seryoso. Totoo mga sinabi ko. Si Manay Linda, yung number 1 na chismosa sa talipapa, yun ang nagsabi sa akin. Eh yung mga sinasabi nun, totoo naman karamihan eh at hindi lang chismis. Mas mabuti nang maging maingat. Bahala ka na nga dyan. Oh, Melchora, may pera ka ba? Meron pa naman. Oh, kunin mo na to, 100. Para naman may panggastos ka ron. Ako, thank you kuya. Bilisan mo na. Baka naghihintay na sila Tay Edmond sa'yo. Nakakaya. Ikaw na nga lang sasama eh. Ikaw pa ang magpapahintay. Tuwang-tuwa na lumabas ng bakuran si Melchora at naglakad hanggang sa makarating sa bahay ni Nalumed. Eksaktong nasa labas na ang matalik niyang kaibigan pagdating niya roon. At nakahanda na rin si Tay Edmond at Nay Lolit. Pagsakay niya ng tricycle ay kaagad na nga silang nagbiyahe papunta sa bayan para magperya. Sa kanilang lugar kasi ay bibihira lang ang magkaroon ng perya sa loob ng isang taon, kaya sinasamantala to ng mga tao ang pagpunta rito kapag may pagkakataon. Subalit ngayong taon ay tila hindi ganoon karami ang mga tao
dahil nga sa bali-balita patungkol sa mga aswang na bumababa na sa bayan. Mukhang totoo nga sinabi ni Kuya Andres ha. Samantalang noong nakaraang taon, kapag ganitong oras, hindi na mahulugang karayong ang perya. Pero ngayon, marami pa rin naman pero hindi na kasing dami last year. Oh, Lumen, Pilchora, sulitin nyo na yung pagsakay sa mga rides ha. Ako doon lang ako sa may color game. Sa bingguan nyo na lang ako hanapin ha. Huwag na kayo lalabas ng peryahan. Pagkatapos nyong sumakay ng rides puntahan nyo kagad ako. Maraming salamat po. Pag-alis ng mga magulang ni Lumen ay kaagad tumakbo papunta sa mga rides sa mag-best friend. Inuna nilang sakyan ang Caterpillar dahil ito ang pinaka-easy mode sa lahat ng mga rides na nandoon. Ang isinod nila ay ang Ferris wheel na talagang na-enjoy nilang magkaibigan. Lalo na nung huminto sila sa pinakaitaas. Kitang-kita kasi nila ang mga kumukuti-kutitap na ilaw ng maliit na bayan. Pagbaba nila roon, ay nagpahinga muna sila at bumili ng burger sa isang stall. Beshi, anong next ride ng sasakyan natin? Hindi na halos natapos ang morenang dalaga ang kanyang sinasabi sapagkat tumuro na kagad si Lumen sa kung saan. Ang akala ni Melchora nung una ay rides ang tinutukoy ng kanyang best friend, pero nang ma-realize niyang nakaturo to sa isang lalaki ay nanlaki rin ng kanyang mga mata. Maputi at gwapo ito na kasing tangkad din ng Kuya Aquino niya. Medyo long hair ang buhok pero bumagay yun sa hugis ng mukha nito na mala-artistahin. Dahil sa nakasando lang kaya litaw na litaw ang nagngangalit nitong mga kalamnan. Sapagkat likas kay Lumen ang pagiging karengking, kaya hindi nito napigilan ng kilig-kiligin habang pinagmamasdan nila ang gwapong binata. Lumen, tumigil ka nga. Nakakaya ka. Mamaya mapansin tayo ng mga yan Hindi pa man natatapos ng morenang dalagang sinasabi ay may dumating ng isa pang binata na kasama ng tisoy na lalaki. Moreno naman to, semikalbo ang buhok, malaki rin ang katawan, matangos ang ilong at gwapo kaya naman mas lalong kinilig si Lumen na akala mo ay maiihina sa salawal. Natigilan na lang sila pareho nang makitang nakatingin na rin sa kanila ang dalawang gwapong lalaki. At dahil sa hiya kaya hinatak na lang ni Melchora ang best friend hanggang sa makapunta sila sa bagong rides ng perya, ang tinatawag na octopus. Ganun na lang ang gulat nilang dalawa sapagkat matindi pala ang rides na yon. Kaya naman tili sila ng tili pareho. Pagkababa ay halos masuka-suka si Lumen at sinisisi siya kung bakit sumakay doon. Ikaw naman kasi, kung di ka ba naman obvious na nakatingin doon sa mga gwapo, hindi tayo mapupunta rito. Napatingin din tuloy sa atin yung mga yun. Nakakaya talaga yung kalandian mo. Pagkatapos noon ay nagtungo na ang dalawa sa pinakapaborito nila na walang iba kundi ang horror house. Pagkabili ng ticket ay pumasok na kaagad ang mag-best friend sa main entrance at ganun na lang ang pagkabigla nila nang makasabay ang dalawang gwapo kanina. Namukhaan sila ng mga ito dahil sa karengking na si Lumen. Nahiya naman si Melchora kaya aayain na muna sana niya ang best friend na sa susunod na batch na lang sila, pero biglang nagsalita ang binatang tisoy. Hello, dalawang magagandang dilag. Hello? Napaiwas ng tingin ng morenang dalaga sapagkat nakakabighani ang itsura ng lalaki. Si Lumen naman ay parang tangang hindi maiwaksi ang ngiti habang kinikilig-kilig at pasimpleng kinukurot-kurot ang kaibigan. Huwag kayong mag-alala. Pagdating sa loob, kaming bahala sa inyo ng pinsan ko si Alfred. Ipagtatanggol namin kayo, pangako. Huwag kang masyadong eksayerado, Vargas. Huwag nating maliitin ang kakayahan ng mga kababaihan, no? Pero tama ang pinsan ko. Mabutit kami ang nakasabay niyong pumasok sa horror house. Salamat. Sige, mauna na kami sa loob. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Alfred at itong semikalbo kong pinsan si Vargas. Melchora, ito naman si Lumen. Sige na, maiwan na namin kayo. Hinatak na kaagad ng morenang dalaga ang kanyang best friend na kilig pa rin matapos makilala ang dalawang binatang naggagwapuhan.
Si Melchora na aminadong natitipuan niya rin ang tisoy na si Alfred pero kahit papaano ay nagpapakipot pa sapagkat hindi naman siya katulad ng haliparot niyang best friend. Pagkalabas nila ay todo pasasalamat talaga ni Lumen lalo na kay Vargas. Nag-thank you rin naman si Melchora pero hindi masyadong in-entertain ng mga binata sapagkat estranghero pa rin naman to na ngayon lang nila nakilala. Gusto pa nga sana ng malanding si Lumen na makipagkwentuhan kina Alfred at Vargas pero nagsabi na ang dalawa na meron pa silang importanteng lakad. At dahil wala na rin namang halos pera ang dalawang dalaga kaya hinanap na lang din nila si Nanay Lolit na nakapwesto sa bingguhan. Pasado 8:30 ng gabi ay nagkayayaan na mag-best friend na magbanyo. Mabuti na lang ay meron sa loob ng peryahan pero merong bayad. Habang nakapila sila ay may 3 kalalakiang lasing ang lumapit. Amoy na amoy ang ala kaya napatra sa mag-best friend. Hinipuan ng isa si Lumen kaya napasigaw ang dalaga. At sa galit naman ni Melchora ay sinampal niya ng ubod lakas ang lalaking lasing. Dahil doon ay nagkaroon ng komosyon. Mabuti na lang ay nakita ni Tatay Edgar ang nangyari kaya agad niyang sinaklolohan ang mag-best friend. Ang agago kayo Etong sa inyo! Isa-isa niyang ginulpi ang mga lasing hanggang sa dumating ang mga pulis na nagpapatrol na kaagad hinuli ang mga may sala. Dahil din tuloy sa pangyayari ay maaga silang umuwi ng bahay pero nagpapasalamat na rin ang mag-best friend sapagkat nahuli kaagad ang mga manyakis na lasinggero. Tay Edmond, Nay Lolit, thank you po dahil sinama niyo kami sa perya. Lumen, Beshi, thank you so much. Ay, salamat na Neneng. Mag-iingat ka dyan Hindi na kita maihahatid. Naku, ayos lang po. Ang lapit-lapit na lang naman ang bahay namin dito Thank you po ulit. Hay, mag-iingat ka, Melchora. Nang makapagpaalam na ay kaagad siyang naglakad pa uwi ng bahay hanggang sa mapadaan siya sa madilim na iskinita. Ano ba yan? Hindi pa rin pala naayos ang poste rito. Nakakatakot naman tuloy dumaan. Nagmadali na siya sa paglalakad hanggang sa nauwi na sa marahang pagtakbo. Eksakto na ba na biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin? At dahil mapuno sa area na yon, kaya naman rinig na rinig niya ang ugong ng mga puno na parabang nagsasayawan. Nang dumampi na sa kanyang balat ang malamig na hangin, ay napayaka pa siya sa sarili kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa makarinig siya ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay mabilis na gumapang ang matinding kilabot sa buo niyang pagkatao. Kaya mas pinaspasan niya pa hanggang sa meron siyang maaninag sa dulo ng madilim na eskinita. Saglit siyang napahinto nang makita ang kung sino man na naroon na parabang hindi normal kung maglakad. At dahil sa isang babaeng malawak ang imahinasyon at matatakotin, ay nakaisip kagad siya ng hindi maganda. Walang ano-ano ay bigla na lang sumagi sa isipan niya ang sinabi kanina ni Kuya Andres bago siya magpunta sa perya. Tama sinabi ni Kuya Aquino mo. Delikado na ngayon ang panahon dahil nababalita ng mga aswang bumababa na rin sa bayan para makapambiktima. Meron pa nga akong nabalitaan ng mga manyakis na aswang. Ginagahasa muna nila ang biktima tapos sa kanila pinagpipiestahan. Mas trumipli tuloy ang takot na nararamdaman niya kaya napatras siya habang napapasign of the cross. Lloyd, tulungan niyo po ako. Hindi pa natatapos ng morenang dalaga ang pagsasalita nang marinig niyang sumuka ang kung sino mang nasa pinakadulo ng eskinita. Naningkit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng taong naroon hanggang sa makilala na nga niya ito. Kuya Andres? Nilapitan niya kaagad ang malusog na lalaki at saka hinagod ang likod nito. Kuya Andres, ayos ka lang ba? Mukhang marami kayong nainom ng kuya ko Nandiyan ka na pala, Melchora. Naku, nakakayat nakita mo pa ako sumusuka. Talagang ngayon ka pa nahiya, Kuya Andres? Halos araw-araw kang nasa bahay Dapat doon ka na natulog sa bahay, kuya. Ano, kaya mo pa bang umuwi sa inyo? Kapag
di ako umuwi. Baka sugurin na ako ng misis kong dragon eh. Uy, sige na, umuwi ka na. Delikado ka rito sa labas. Kapag ganitong oras, nagpapahulas lang ako ng tama ng alak. Sige kuya, mag-iingat ka rin po ah. Pinagmasdan niya muna si Andres na pasuray-suray sa paglalakad. At nang makalayo na to ay saka siya naman nagpatuloy ng paglalakad pauwi ng bahay. Wala nang nagiinom pagpasok niya ng bakuran. Pero ang mga kalat ay naroon pa rin kaya ikinandado niya muna ang gate bago iligpit ang mga kalat sa labas. Pinagpatong-patong niya ang mga upuan at winalis ang mga kalat. Pagkatapos ay saka niya sinalansa ng mga plato at binitbit. Papasok na sana siya sa loob ng bahay nang muli na namang humangin ng may kalakasan. Dahil doon ay napalingon siya sa mga punong nasa paligid ng bahay nila. Hindi niya maintindihan ang sarili kapag dati naman ay hindi siya natatakot kapag nasa loob mismo ng bakuran. Pero parang iba sa gabing ito. Habang pinagmamasdan ang mga punong sinasayaw ng hangin ay narinig na naman niyang umalulong ang aso dahilan upang muntik na niyang mabitiwan ang mga platong hawak. Pangalawang beses na yun ah. Kanina ba kasing aso yun at di man lang sawayin ng may-ari? Nagpatuloy na siya sa pagakbak nang muli na namang mapahinto dahil merong biglang sumitsit sa kanya. Nanayo kagad ang mga balahibo niya sa braso at batok kaya hindi na lumingon pa sa likuran ng dalaga. Tumakbo na siya papasok sa loob ng bahay at kaagad ikinandado ang pinto. Pasimple pa siyang sumilip sa bintana at naglibot ng tingin sa labas ng kanilang bakuran pero wala talaga siyang nakitang tao. Dahil doon ay napa-sign of the cross na lang ang dalaga at naglakad na papuntang kusina. Bubuksan niya sana ang ilaw sa sala pero napansin niyang natutulog pala roon sina Bonifacio at Pepe. Napabuntong hininga na lamang siya at nagdire-diretso na sa kusina para maghapunan. Nang matapos na ay kaagad niya ring hinugasan ng mga pinggan at natulog na hanggang sa mapaniginipan niya bigla si Alfred. Nakapwesto sila sa mataas na lambak at magkatabing nakaupo habang pinagmamasdan ng magandang kapaligiran. Ang kabundukang buhay na buhay dahil sa hitik na puno, ang bukirin sa bandang kanan at malinis na batis sa kaliwa, pati na rin ang asul na kalangitan. Nasaan tayo? Anong lugar tong pinagdalan mo sa akin? Ito ang paraiso. Dinala kita sa paraiso. Ito ang magiging tahanan natin. Talaga? Salamat. Pero teka, magiging tahanan natin? Oo, dahil nakatadhana na tayo sa isa't isa, Melchora. Ikaw at ako, tayong dalawa. Dahil sa sinabing yun ng gwapong lalaki ay tila nakaramdam ng kakaibang sensasyon ang morenang dalaga. Tila may kung anong kuryente ang gumapang sa kanyang tiyan na nagpakilig sa kanya. At habang pinagmamasdan niya ang maamong mukha ni Alfred ay tila ba mas lalo siyang nahuhulog dito. Pwede ba kitang halikan, Melchora? Hindi na siya nagsalita. Pumikit na lang siya habang inilalapit ang mga mukha kay Alfred. Nang maglapat ang sabik nilang mga labi ay mas lalong uminit ang sensasyong nararamdaman ng morenang dalaga kaya napakapit siya sa leeg ng gwapong lalaki na mas lalo pa siyang siniil ng halik. Matagal ang naging palitan nila ng mga laway hanggang sa tila makaramdam siya ng paghabol ng hininga. Kaya inalis niya muna pansamantala ang sariling labi at dumilat. Doon ay nagulat siya sa nakita. Ang kaninang paraisong nakapalibot sa kanila ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan niyo ng patay na kabundukan, tuyong palayan at maruming batis. Ang kalangitan ay naging mausok na tila umuulan ng mga abo-abo. Nang lingunin niya si Alfred ay ganun na lang ang pagtataka niya sapagkat nawala na lang tung bigla. Dahil doon, ang pansamantalang nakakakilig na sensasyon ay unti-unting napalitan ng pangamba at takot. Tumayo siya at lumigid ng tingin para hanapin ang kasama, pero kahit saan ay wala siyang makitang ibang tao. Alfred, nasan ka? Alfred, please, magpakita ka.
Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat isang nakakakilabot na alulong ng kung anong klaseng halimaw ang kanyang narinig. Dahil sa pagkataranta ay napatras ang dalaga at nahulog sa mataas na lambak. Napatili na lang siya ng malakas at napapikit sa pag-aakalang ito na ang kanyang katapusan. Nang tumama ang kanyang katawan sa sahig, ay bigla siyang napadilat at nasipa pa ang dingding ng maliit niyang kwarto. Kinakapa-kapa kaagad niya ang sarili at nang mapagtanto na masamang panaginip lang ang lahat, ay nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang panaginip lang. Kaso, sayang yung kiss namin. Damang-dama ko pa naman. Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat mula sa maliit na bintana ng kanyang kwarto ay meron siyang nakitang anino ng tao na biglang nawala. Nang silipin niya to sa bintana ay wala naman siyang nakita kaya kahit kinakabahan ay hinayaan na lang niya ito. Hindi na rin niya ginising pa ang Kuya Aquino niya dahil alam niyang hindi ito basta-basta magigising kapag lasing na lasing. Mabuti na lang din ay nakabalik siya sa pagtulog kaya kahit papaano ay hindi naman na nakita ang ulo niya kinaumagahan. Ikinuwento niya kay Lumen ang tungkol sa kanyang napanaginipan at ganoon na lang din ang gulat niya nang magkwento ang matalik na kaibigan. Napanaginipan din daw kasi nito si Vargas pero kumpara sa kanya walang pangit na senaryo. Dinala raw umano si Lumen sa isang napakagandang lugar at doon pinakasalan. Napangiwi na lang si Melchora nang pinapakinggan ang pagkukwento ng matalik niyang kaibigan habang kinikilig-kilig pa. Ipinagpatuloy nila ang pagkukwentuhan habang papunta ng talipapa hanggang sa hindi inaasahang makita nila roon ang magpinsang Alfred at Vargas. Kitang-kita na naman ang pagkakilig ni Lumen nang maaninag ang dalawang nagwagwapuhang lalaki. Dahil doon ay napansin din tuloy kaagad sila ng mga tao. Uy, kayo yung sa horror host, di ba? Oo. Anong ginagawa niya rito? Malamang, mamamalengke. De, biro lang. Malapit lang ba kayo rito? Oo. Tara, sabay-sabay na tayo mamalengke. Hindi na nagawang tumanggi pa ni Melchora sapagkat pasimple siyang kinurot-kurot ni Lumen sa tagiliran. Para tuloy silang magpa-partner na namamalengke kaya tuwang-tuwa ang kanyang best friend. Nag-enjoy din naman si Melchora pero hindi niya ito ipinapahalata dahil nahihiya rin talaga siya. Salamat sa inyo, Melchora at Lumen. Buti na lang kasama namin kayo rito sa talipapa. Hindi kasi namin kabisado dahil medyo bago-bago lang kami. O tara, uwi na ba kayo? Gusto niyo bang ihatid na namin kayo? Ay, nako, hindi na. Salamat sa offer. Kaya na namin ni Lumen umuwi. Sayang naman pero sige, kayong bahala. Sana makita pa tayo ulit, no? Sana nga. Alam ko na. Bakit hindi na lang tayo magkita-kita bukas sa peryahan? Total Sabado naman yun eh. Ano, deal? Tumingin muna ang morenang dalaga sa kanyang best friend na sumang-ayong kaagad kahit na siya ay nag-aalangan pa. Sa huli tuloy ay wala nang nagawa si Melchora kundi ang sumang-ayon na lang din. Sige, no problem. Kita-kits na lang bukas. Yun. Salamat at pumayag ka, Melchora. Siguradong mag-i-enjoy kayo bukas, promise. Thank you. O paano, aalis na kami Habang pauwi sila, ay kilig na naman si Lumen na akala mo ay maiihi sa salawal sa sobrang pagka-excite. Nagkwento pa to na magbibihis daw siya ng magandang damit dahil date ang mangyayari. Medyo kinilig din si Melchora nang maisip ang tungkol doon sapagkat kahit sino namang babae na kapag idinedate ng mga nagugwapuhang mga lalaki ay tsak nakikiligin din talaga. Pagka-uwi ng bahay ay masayang nagluto ng hapunan ng morenang dalaga. Ganadong-ganado siya dahil sa nangyari kanina. At dahil doon ay ang dami niya tuloy nagawa habang iniisip ang susuotin para bukas. At mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos maghapunan, maghugas sa mga pinagkainan at maghilamos ng katawan, ay nagtungo na siya sa kwarto para matulog. Subalit dahil sa pagka-excite,
ay hindi na rin siya kaagad dinalo ng antok. Iba-iba kasi ang tumatakbo sa kanyang isip na siyang nagpapakilig sa kanyang sarili. Nang makatulog siya ay napanaginipan na naman niya ang kaparehong pangyayari nung gabi. Sa una ay magandang tagpo, subalit nauwi na to sa bangungot lalo na nang may sumunggab sa kanyang halimaw na hindi niya masyadong maaninag ang mukha. Paggising niya pasado 4:00 na madaling araw, ay napansin na naman niyang may anino ng tao sa bintana na bigla ring nawala. Sa pagkakataong yun ay ginising na niya ang nakatatandang kapatid upang ipaalam ang nangyari. Kuya, gising please. Oh, bakit? May kailangan ka ba? Teka, anong oras na ba? 4:00 pa lang ah. Melchora, bakit gising ka na? Ano po kasi kuya, mukhang may tao po yata sa labas ng bahay eh. Ha? Anong sinabi mo? May tao nga po sa labas ng bahay. May nakita kong anino sa bintana ng kwarto ko eh. Sige, dumito ka lang muna ha. Hindi na tinapos ni Aquino ang pagsasalita. Kagad siyang lumabas ng silid niya na sinundan naman ng morenang dalaga. Pagkakuha ng maskuladong binata sa mahabang taga, ay dali-dali itong lumabas ng bahay at saka umikot papunta sa bintana ng kwarto ng nakababata niyang kapatid. Hindi na nakita pa ni Melchora ang mga nangyari pero narinig niya ang kuya na sumisigaw habang hinahampas-hampas ang taga sa bakod nilang gawa sa kawayan. Hoy! Ikaw! Kung sino ka mang hinayupak ang nambuboso sa kapatid ko! Siguraduhin mo lang na hindi ka magpapakita sa akin ha! Kung hindi, matitikman mo tong taga ko! Ibabaon ko to sa tiyan mo! Hayop ka! Kuya, tama na yan. Tara na rito sa loob. Mga hayop kayo! Huwag kami! Huwag na huwag ang kapatid ko dahil hindi ko kayo sasantuin kahit ilan pa kayo! Dahil sa nangyaring yon, ay matagal ulit bago nakatulog ang magkapatid. Kinaumagahan, pagdating ni na Andres, Bonifacio at Pepe roon, ay naikwento nga nila ang tungkol sa taong tila namboboso kay Melchora. Ako, tol. Baka yan na nga yung sinasabi kong aswang na Banyakis. Sabi ko naman sa inyo nung nakaraan, di ba? Ayaw niyo maniwala sa akin eh. Napagkwentuhan lang namin kagabi ng misis ko. Sabi raw sa kanya ni Manay Linda, may nabiktima na naman daw yung aswang sa bayan. Grabe raw ang kinahinatnan ng babae. Kasi wakwak ang katawan at walang natira sa laman loob. As in, sinilat ng aswang. Ang masaklap, nung lumabas ang autopsy report sinasabing ginahasa nga raw muna yung babae bago lantakan. Paano naman nila nalaman, Kuya Andres, na gawa talaga yun ng aswang na Manyakis? At saka, paano po nila nasabing Manyakis talaga? May isang babaeng bulag na naging biktima na nakatakas. Yun nga lang hindi naman niya masabi sa mga pulis kung ano ang itsura ng mga aswang dahil nga sa bulag. Ikinuwento niya kung paano niya narinig ang mga ginawa sa kasama niyang babae. Hindi niya raw matake, kaya nagtakip na lang siya ng tenga. Mga, ibig sabihin hindi lang isa yung Manyakis na aswang? Ganun na nga, tol. Ang sabi rin daw ng babaeng bulag hindi niya raw alam kung saan sila dinala. Himala na lang talaga yung nangyari nung nakatakas siya. Biruin mo yun, kung sino pa yung bulag, siya pa yung nakatakas. Ang sabi ng misis ko, ang sabi raw ni Manay Linde, hindi man daw nakikita pero mabubusesan daw ng babaeng bulag yung aswang. Kaya ngayon abala mga pulis sa pagtugis sa mga sinasabing mga aswang. Kaya may hinala kong yung umaswang sa kapatid mo, yun din ang tinutukoy ng biktimang nakatakas. Kaya Melchora, mag-ingat-ingat ka dahil babae talagang binibiktima. Kung puro taga-bayan ang binibiktima, bakit ba pupunta dito yun? Di ba, galing sila Melchora sa perya nung isang gabi? Baka nasundan ang amoy niya. Napaisip din ng morenang dalaga dahil tama naman si Andres. Nagsimula ang pagsilip ng imay sa kanyang bintana pagkatapos nilang manggaling sa peryahan. Dahil tuloy doon ay nakaramdam siya ng takot pero hindi niya lang ipinahalata sapagkat ayaw niya mag-alala pa ng husto ang kanyang kuya. Melchora, wag ka muna magsasama sa perya-perya na yan ha. Magstay ka lang muna dito sa bahay at papuntahin mo na lang si Lumin dito. Kung totoo sinasabi ni Kuya Andres mo, delikado nga magpagabi ka sa labas. Ano, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko?
Opo, kuya. Mas mabuti na ang maging maingat. Kesa may mangyari pang hindi maganda. Tako, wag naman sana. Kapag nakakita ako ng aswang sa gubat mamaya, hindi talaga ako magdadalawang isip na managa. Mga perwisyo sila. Bakit ba nabubuhay yung mga katulad nila? O tara na tol, para maaga tayo makauwi at hindi maiwang mag-isa tong kapatid mo rito. Melchora, aalis na kami ha. Yung bilin ko sa'yo ha, sundin mo at huwag matigas ang ulo mo. Para na rin yun sa'yo. Tama ang kuya mo, Melchora. Seryosohin mo to dahil kung ang mga pulis siniseryoso, ibig sabihin, totoo mga yun at hindi kwentong panakot lang. Oo kuya, ingat kayo sa lakad nyo. Pag-alis ni na Aquino, Andres, Bonifacio at Pepe ay napasimangot na lang ang morenang dalaga habang nag-aalmusal. Naisip niya kasing bigla ang lakad nila ni Lumen mamayang hapon. Naku, paano kaya to? Siguradong pagagalitan ako ni Kuya Aquino kapag umalis ako ng bahay. Gusto ko pa naman din makabanding yung magpinsang Alfred at Vargas. Gusto ko pang makilala ng lubos si Alfred dahil mukha naman silang mabubuting tao. Pero paano mangyayari yun kung di ako lalabas ng bahay? At mabilis na lumipas ang oras. Dahil mas nangingibabaw ang katigasan ng ulo ng morenang dalaga, ay umalis pa rin siya ng bahay. Sinundo rin kasi siya ni Lumen na hindi naman nagpaalam sa mga magulang sapagkat wala rin naman ang mga ito. Ang totoo niyan, Beshi, nag-aalangan akong tumuloy kasi kung nabalitaan mo yung tungkol sa aswang, huwag na lang tayo magpagabi masyado ha. Pasado 4:00 ng hapon ay nagtungo na nga kaagad ang magkaibigan sa perya. Kahit na alam nilang sa ganong oras ay hindi pa bukas lahat ng nasa loob, lalo na ang mga rides. Nag-usap na lang ang mag-best friend na kausapin ng mga gwapong magpinsan na oras na kumagat ang dilim ay uuwi na sila. Sa kabutihang palad, dala ang lumang jeep owner ay dumating din kaagad sina Alfred at Vargas na tila alam na darating sila na maaga. Kinilig kaagad si Lumen pagkakita sa semikalbong lalaki na type niya talaga. Dahil sa bukod sa pogi ay napakaganda rin ng hubog ng katawan nito. Oh, akala natin pinsan, tayo maaga. Mukhang inunahan tayo ng mga magagandang dilag na to ah. Oo nga. O paano yan? Inunahan tayo. Inagaan talaga namin kasi hindi kami po pwedeng magpagabi. Kung ganon, para ma-enjoy natin ang date na to, sakay na kayo dito. Total sarado pa naman ang pwede Sa iba na lang tayo magpunta. Sa park na lang tayo magpunta malapit sa simbahan tapos pagkagat ng dilim, ihahatid na namin kayo. O sige na, para makabawi naman kami. Dahil kayo ang nauna sa amin dito at naghintay. Tatanggi sana si Melchora dahil sa nag-aalangan siya, subalit walang ano-ano ay bigla na lang sumakay si Lumen na tila excited habang nakikipagpalitan ng kwento kay Vargas. O ano Melchora? Please? Okay. Huwag kayong mag-alala. Safe na safe kayo sa amin, promise. Pagkasakay ni Melchora sa owner type jeep, ay kaagad nagmaneho si Alfred at nagtungo sa parke na malapit lang din naman doon. Doon nga nila inaksaya ang oras para na rin makilala ang isa't isa. Nagkanya-kanya ang dalawang pares para magkaroon naman ng privacy. Si Lumen ay kasama si Vargas, habang si Melchora naman ay kasama naman si Alfred. Naiilang pa talaga ang morenang dalaga sapagkat ito ang unang pagkakataon niyang makipag-date. Kaya naman tahimik lang siya habang pinagmamasdan ang mangilang-ilang taong dumaraan sa harap nila. Ilan na nabilang mo ng mga dumaraan? Sira ka. Pasensya na. Hindi lang ako talaga sanay First time ko kasi makipag-date. Saka ang awkward lang. Ilang araw pa lang tayo magkakilala, no? Nagsasalita ka naman pala Malawa ka talaga. Ay, siya nga pala. Taga rito ba talaga kayo ng pinsan mong si Alfred? Oo, matagal na kami rito. As in, sobrang tagal na. Talaga? Bakit ngayon ko lang nakita yung mukha nyo? Saang baryo ba kayo nakatira? Malapit kami sa malaking ilog na katira. Yung pinagdudugtungan ng dam.
yung malapit sa gubat na pinagkakahuyan ng kuya ko. Nabalitaan ko ngang marami ang nangangahoy doon. Kasama ang kuya mo ron? Ang tapang naman niya. Kasi hindi ba maraming nagsasabi na delikado ang kakahuyan dahil sa mga... Aswang? Totoo ba talaga mga aswang? Ikaw, naniniwala ka ba doon? Napatingin na lang ang morenang dalaga sa kausap niyang biglang ngumiti. At dahil sa mga ngiting yun ay tila mas lalo siyang nahulog dito. Napakunot ng noo ang dalaga bago magsalita ulit. Bakit mo ako tinatawanan, ha? So hindi ka naniniwala sa aswang, ganon? Wala akong sinasabing hindi ako naniniwala, ha? Alam ko naman yung mga ganyang tawa eh. Paano kung sabihin ko sa iyo na isa akong aswang, ha? Biglang natigilan si Melchora lalo na nang makitang seryosong nakatingin sa kanya si Alfred. Hindi niya alam kung bakit pero dahil sa mga sinabi nito ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Kaba na unti-unting nagpasilay ng takot sa buo niyang pagkatao. At habang makatitigan sila, ay hindi niya rin mawari pero para bang nahihipnotismo siya sa mga tingin ng gwapong lalaki. Bigla na lang niyang hindi may kilo sa mga kamay ng walang ano-ano ay biglang tumawa ng malakas si Alfred. Nakakaliw ka naman. Parang pinaniniwalaan mo na kagad ang sinabi ko, ha? Inis ka? Kinabahan ako ron Para ka tanga. Huwag mo nang ulitin yun Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pero paano kung isa nga akong aswang, ha? Hindi ako maniniwala, no? Sa pogi mong yan. Lah, pinapakilig mo naman ako eh. Naku, bahala ka nga dyan. Teka, mag-aalas 6 na pala. So paano? Need na naming umuwi ni Lumen. Teka, nasaan na ba yung dalawa? Paglingon niya sa kaninang pwesto ni Lumen at Vargas ay wala siyang nakita roon kundi si Vargas lang na papalapit sa kanila. Dala ang 2 baso ng gulaman. Saan ang best friend ko? Nag-CR lang. Sabi niya kasi uuwi na raw kayo eh. Uminom muna kayo nitong gulaman habang hinihintay siya. Kagad nang inubos ng morenang dalaga ang nasabing gulaman at ang matapos na ay saka siya tumayo sa kinauupuan sapagkat napansin niyang halos wala ng tao sa parke. Nag-aalala rin kasi siya na mapapagalitan ng gusto ngayong alam niyang ganitong oras ay nakabalik na ng bahay ang kanyang kuya Aquino. Oh, ba't ka tumayo ka agad? Okay ka lang? Pupuntahan ko muna si Lumen sa CR. Ang tagal niya kasi, kanina pa siya ron, di ba? Natigilan na siya sa pagsasalita matapos makaramdam ng pangmamanhid ng buong katawan. Nang lingunin niya ang 2 lalaki ay ganun na lang ang gulat niya nang makita si Vargas na nakangisi na habang si Alfred ay nakatingin lang sa kanya ng seryoso. Ano? Okay ka lang? Parang namamanhid ang katawan ko. Ganyan din ang sinabi ng best friend mo kanina. Nanlaki ang mga mata ni Melchora nang mapagtanto niya ang mga sinabi ni Vargas. Sinubukan niyang kumilos pero bigla na lang siyang natumba na kaagad na alalayan ni Alfred. Habang nakatingin siya sa magpinsan ay naalala niya ang kwento ni Andres tungkol sa mga aswang na manyakis. Kaya kung ano-ano na tuluyang pumasok sa isip niya na mga bagay na hindi maganda. Sabi ko naman sa iyo, Melchora, aswang ako eh. May bago na naman tayong putahe, pinsan. Yun na ang huling narinig ni Melchora bago magdilim ang kanyang paningin at tuluyang mawala ng malay tao. Nagising na lang siya sa isang madilim na silid na ni katiting na liwanag ay hindi makapasok. Napabalikwas siya ng bangon at sumandal sa isang gilid na walang kaide-ideya sa kung nasaan siya. Inisip niya kung paano napunta sa lugar na yon. At nang maalala na nga ang mga nangyari ay unti-unti nang sumilay ang matinding takot sa kanyang pagkatao. Hindi niya malilimutan ang huling mga sinabi ng magpinsang Alfred at Vargas bago siya mawala ng malay tao. Sabi ko naman sa iyo, Melchora, aswang ako eh. May bago na naman tayong putahe, pinsan. Naalala rin niya kasi bigla ang sinabi ni Andres patungkol sa mga aswang na manyakis na nanggagahasa muna ng mga biktima bago patayin.
Mabilis na gumapang ang kilabot simula sa talampakan, paakyat sa kanyang tuhod na biglang nangatog. Matapos ang mga realisasyon, nang dumako sa kanyang tiyan ng takot ay naghilab ito na parang siyang masusuka at pagdako nito sa kanyang dibdib ay nagsimula nang bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang may maliliit na dagang nagkakarirahan. Napahawak siya sa dibdib at pilit na ikinakalma ang sarili bago pa tuluyang umabot ang tensyon sa kanyang batok at hindi na siya makapag-isip ng tama. Si Lumen, saan ang best friend ko? Eksakto pagkasabi niya noon ay biglang bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan niya. At mula roon ay pumasok si Alfred subalit ibang-iba ang hilatsya ng mukha nito kumpara nung una niyang makita. Gwapo pa rin ang binata pero hindi kagaya noon na maamong tupa ang mukha nito. Ngayon ay parang isa ng mabagsik na leon na handang-handa na siyang sakmalin. Alfred, pakiusap. Kailangan ko nang umuwi. Nasaan si Lumen? Ngumiti lang ng sarkastiko ang gwapong binata bago umupo sa harap niya na hindi sumasayad ang puwetan sa sahig. Nag-aalala na ang mga mahal namin sa buhay. Anong pakialam ko sa mga mahal niyo sa buhay? Gusto mong makita kung nasaan ang best friend mo? Halika, sumama ka sa akin. Hinatak niya sa buhok si Melchora at kinaladkad palabas sa silid na yon. Nagsisigaw ang dalaga dahil sa sakit na nararamdaman at kahit na anong panlalaban nito ay wala siyang magawa kaya napayak na lang siya habang nakikipaghilahan sa lalaking malaki ang pangangatawan. Abagago! Lumalabang ka pa ha? Itong labanan mo! Isang malakas na sipa sa tiyan ang ipinatikim ni Alfred sa kaawa-awang si Melchora na namilipit at nasusuka dahil sa sakit ng sikmura. Nang makita niyang nangihina na ang dalaga, ay ipinagpatuloy niya ang paghatak dito. Hawak-hawak sa buhok. Maya-maya pa, kahit nangihina ay naririnig na ni Melchora ang panaghoy at pagmamakaawa ng kanyang best friend mula sa isang silid. May nadidinig din siyang lalaki na tuwang-tuwa sa kung anumang ginagawa nito kay Lumen. Lumen? O yan, tingnan mo maigi ang best friend mo. Halos ibalibag ni Alfred si Melchora papasok sa isang silid at nanlaki ang mga mata ng morenang dalaga sa kanyang nakitang hindi kaaya-ayang kalagayan ni Lumen. Nakatali ang mga kamay at paa sa bawat kanto ng papag. Wala na tong suot na pang-itaas na damit at gutay-gutay naman ng pang-ibaba. Puno ng latay ng latigong katawan habang enjoy na pinagsasamantalahan ni Vargas. Nang makita siya ni Lumen ay napahagulgulto habang nagkakakawag at humihingi ng saklolo sa kanya. Mangwalang iya kayo! Anong ginagawa niyo kay Lumen? Tigilan mo yan, Vargas! Tigilan mo yan para niyo ng awa! Nagtawanan lang ang magpinsan kaya sinubukan tumayo ni Melchora kahit nangihina na. Pero bago pa siya makalapit ay isang malakas na sipa na naman sa tiyan ang ipinatikim sa kanya ni Alfred. Hinang-hina siyang napasandal sa dingding at hindi halos makahinga dahil sa tindi ng sipa na yon. Makailang beses din siyang sumuka. Umikot din ang kanyang paningin at nakaramdam ng pagkahilo kaya hindi na siya nakakilos pa. At mula sa kanyang pwesto ay kitang-kita niya kung paano babuyin ng dalawang lalaki ang kaawa-awa niyang best friend na pag-iyak at pagmamakaawa lang ang kayang gawin. Dahil sa hindi na niya nakayanan pa ang mga nangyayari, kaya ipinikit na lang din niya ang mga mata at tinakpan ang mga tenga. Awang-awa na kasi siya sa paghiyaw at pagmamakaawa ni Lumen na tila wala nang nakakarinig. Ayaw na rin niyang marinig pa ang halinghing ng mga lalaking manyakis na hayok sa kamunduhan. Sige, sigaw! Sumigaw ka lang! Ubusin mo na ang pagmamakaawa mo dahil mamaya hindi na namin yan maririnig. Parang awa niyo na! Itigil niyo na yan! Huwag ka mag-alala, Melchora. Hindi lang naman siya ang makakaranas nito eh. Kaya maghintay-hintay ka na lang muna dyan. Tama! Dahil mas mukhang birhen ka kaysa sa isang to eh. Matinding takot ang naramdaman ni Melchora kaya sinikap niyang makaalis sa lugar na yon. Subalit dahil sa tindi ng tinamo niya kanina
ay lalo siyang nahilo at natumba sa sahig. Bago ulit tuluyang magdilim ang kanyang paningin ay nakita niya ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Alfred at Vargas. Ang naggagwapuhan nitong mga mukha ay naglahong bigla. Naging kulubot ang mga mukha nito, lumubog ang ilong, namilog ang namumulang mga mata, umusli ang matatalim na mga ngipin, humaba ang tenga at tumulis ang dulo. Nangintab ang pagkaitim-itim na balat at ang malaki nitong mga katawan ay mas lalong lumobo. Dahil sa sobrang tensyon kaya hinayaan na lang ni Melchora ang sariling diwa na anurin sa kung saan. At ang huli niyang natatandaan ay ang paulit-ulit na pagsigaw ni Lumen na punong-puno ng pagkagimbal sa mga nakita. Nagising si Melchora matapos makarinig ng malakas na alulong ng kung anong hayop sa di kalayuan. Naroon pa rin siya sa silid kaya nagmamadali siyang tumayo, subalit nang makita ang kinahinatnan ng best friend niyang si Lumen ay naghalo ang pandidiri, awa at takot na kanyang nararamdaman. Nakatali pa rin ang mga paa at kamay nito sa bawat kanto ng kama, subalit wala ng buhay at naliligo na sa sariling dugo. Wakwak ang katawan simula sa leeg hanggang sa pusod. Nakalaylay ang ilang piraso ng large intestine subalit ang ibang bahagi ng lamang loob ay wala na. Nakadilat to na halatang nahirapan ng husto bago mamatay sapagkat nakalawit pa ang dila nito. Dahil sa mga nakita ay hindi maiwasang maduwal ang morenang dalaga habang umiiyak. Lumen, I'm sorry. Natutup na lang niya ang bibig bago nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Paglabas niya ng bahay ay ganoon na lang ang pagkagulat niya sapagkat hindi niya lubos akalain na nasa gitna pala sila ng kagubatan. Doon niya tuloy biglang naalala ang sinabi ni Alfred bago sila dakpin at dalhin sa lugar na ito. Malapit kami sa malaking ilog na katira, yung pinagdudugtungan ng dam. Pagkatapos maalala ang mga yon, ay tumakbo na siya palayo kahit ang totoo ay hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta. Eksakto namang muli niyang narinig ang mga alulong ng kung anong mababangis na hayop pero hindi siya nagpatinag sa mga ito. Binilisan niya ang pagtakbo na hindi alam ang patutunguhan hanggang sa maramdaman niya maya-maya pa na meron ng sumusunod sa kanya. Paglingon sa likuran ay nakita niya si Alfred na mabilis na tumatakbo habang nakangiti at naglalaway na parang isang asong ulol. Sige Melchora! Bilisan mo! Takbo! Sa takot ng morenang dalaga ay napaiyak na naman siya habang pilit na tinatakasan ng halimaw sa likuran. Subalit tila hindi sang-ayon sa kanya ang tadhana dahil bigla siyang natisod sa ugat ng isang puno. Nasubsob siya sa lupa at eksaktong pagkabangon ay nasa likuran na niya si Alfred na tuwang-tuwa sa nakikita. Please, Alfred, pakawala mo na ako. Parang awa mo na. Bakit ko naman gagawin yon? Ha? Amix, hindi ako magsusumbo. Wala akong pagsasabihan. Hindi ako pinanganak kahapon. Ngayon, gawin na natin ang naiisip mo. Ganito naman di ba ang pangarap mo nung nandun ako sa panaginip mo? Anong ibig mo sabihin? Natigilan na ang morenang dalaga matapos mapagtanto na ang umaaswang sa kanya ay si Alfred pala mismo. Kung ganun, ikaw yun? Eh sino pa ba? Enjoy na enjoy ka nga sa hali ko sa panaginip mo eh. Kaya ngayon, totohanin na natin! Tinambahan niya kagad ang morenang dalaga at walang awang pinagpupupunitang damit gamit ang mga kuko niyang bigla na lang humaba. Nang wala ng saplot, ay pinatungan niya kagad si Melchora na hindi na alam ang gagawin dahil sa tindi ng takot na nararamdaman. Doon na nga isinagawa ni Alfred ang walang awang panggagahasa na kahit anong gawing pag-ayaw at pagpalag ng morenang dalaga ay hindi niya pinakikinggan. Habang nag-i-enjoy ang halimaw sa ginagawa nito, ay napapaluhan na lang si Melchora na parang mapapanawa na ng ulirat dahil sa pinaghalong sakit at takot na nararamdaman. Hanggang sa meron siyang mahawakan na matulis-tulis at matibay na sanga ng isang puno. Mabilis na gumana ang kaisipan niyang tila nawawalan na ng pag-asa.
Buong puwersa niyang sinaksak sa leeg ang halimaw na manyakis na nagulat sa kanyang ginawa. Nabitin to sa pagpaparaos. At habang nakahawak sa leeg na pilit pinipigil ang pagtagas ng dugo, ay napapaatras siya. Sinamantala ni Melchora ang pagkakataong yon. Tumakbo kagad siya na mabilis kahit nagutay-gutay na ang damit at halos wala na siyang suot na damit. Walang yaka! Walang yaka, babae ka! Papatay kita kapag nahuli kita! Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ni Alfred dahilan para mabulaho ang mga natutulog na ibon sa lugar na yon. Ilang saglit pa ay nakarinig ulit ang dalaga ng isa pang alulong na sigurado siyang galing kay Vargas. Kahit hingal na hingal at pagod na pagod ay tiniis niya ang lahat ng ito para lang matakasan ang nagbabadyang kamatayan. Hanggang sa biyaya ng may kapal ay natuntun niya ang daan ng mga tao at sasakyan. Pero hindi pa rin siya nagpakampante dahil alam niyang hindi pa rin siya ligtas sa lugar na yon. Mabuti na lang din ay may dumaan na barangay patrol na huminto sa harap niya. Dahil doon ay napaluhod at napayak na lamang ang morenang dalaga na kagad pinapasok sa barangay patrol at binigyan ng damit. Bago sila umalis, ay nakita pa nila ang nakakatakot na aswang na si Vargas dahilan para magulat at matakot ang lahat. Buti na lang ay hindi na to sumunod sa kanila sapagkat alam din naman itong madedihado lalo na at hindi kasama ang pinsang na pinsala ni Melchora ng gusto. 4:00 na madaling araw nang nakauwi ang morenang dalaga na hinatid ng mga pulis patrol. Ilang araw ding hindi nakausap ang dalaga dahil sa traumang nangyari. Iyak lang siya ng iyak at palaging natatakot lalo na kapag sasapit na ang gabi. Dahil doon ay nagpasya muna si Aquino na tumigil sa pangangahoy upang mayroong makasamang kapatid niya sa bahay. Palagi ring nagpupunta sina Tatay Edmond at Nanay Lolit para kumustahin ang morenang dalaga. Kung okay na ito upang matanong nila kung nasaan si Lumin, subalit bigo pa rin sila. Sa isang linggong pag-asikaso ni Aquino sa nakababatang kapatid, ay ilang beses niya ring napansin na parang palaging merong nagmamatsyag sa kanilang bahay tuwing sasapit na ang gabi. Kaya sinunod niya ang payo ng kaibigang si Andres na magsindi palagi ng goma bilang panlaban sa mga masasamang elementong paligid-ligid. Naging epektibo nga ang ginawa niya hanggang sa isang tanghali, eksaktong nag-uusap-usap sina Aquino, Andres, Bonifacio at Pepe kasama ang mag-asawang sina Tatay Edmond at Lolit nang biglang lumabas sa silid si Melchora. Pasensya na po kayo at natagalan ako sa pag-recover. Kung handa na po kayong malaman ang totoo, sasabihin ko na ang lahat. Nagkatinginan ang lahat at nagkanya-kanya ng pwesto para mapakinggan ang sasabihin ni Melchora. Ano nga bang nangyari? Saan ka nagpunta nung araw na yon? At sino kasama mo? Neng, magkasama ba kayo ng bunso kong anak na si Lumen? Hanggang ngayon kasi hindi pa rin siya umuwi sa bahay. Pakiusap. Nasaan ang aming anak, Melchora? Umiyak lang ng umiyak si Melchora dahil sa traumang nangyari. Kaya naman pinainom kagad muna siya ng tubig ni Nanay Lolit. Nang mahimasmasan na, ay pinilit ng morenang dalaga na ikwento ang lahat sa taong kasama niya ngayon. Pasensya na po, Tay Edmond, Nay Lolit. Pero wala na po si Lumen. Pinatay na siya ng mga aswang. Diyos ko po, Edmond! Ang anak natin! Kuya Aquino, tama po si Kuya Andres na yung nangaaswang sa akin nung nakaraang araw ay yung tinutukoy na aswang. Hindi lang po nila basta-basta pinatay si Lumen, kundi salitan nilang pinagsamantalahan. Kahit ako po, napagsamantalahan din pero nagawa kong masaksak sa liig yung isang aswang kaya nakatakas ako. Hanggang sa makita ako ng mga pulis patrol. Patawad po kung hindi ko nagawang mailigtas ang best friend ko mula sa mga hayop na yon. Mga hayop sila! Magbabayad sila sa ginawa nila sa bunso kong anak! Natigilan lang ang lahat ng biglang sapakin ni Aquino ang dingding matapos itong marinig ang mga sinabi ng nakababatang kapatid.
Papatayin ko silang lahat! At demonyo sila! Mga manyakis na halimaw ang gumawa nito sa kapatid ko! Pumunta kayo mga demonyo kayo! Dala ng galit ay nagtungo ang maskuladong binata papunta sa kusina at kinuha ang mahaba nitong taga. Nang lalabas na ng bahay ay kaagad siyang pinigil ni na Andres Bonifacio at Pepe. Tol, teka lang, magbunos-dili ka naman muna. Hindi natin alam kung nasan sila eh. Delikado ang gagawin mo, lalo na't wala kang plano. At kahit sabihin na natin na alam na ni Melchora ang pinagtataguan nila, mga aswang yun, na kahit ang mga pulisi, nahihirapan silang tugisin. Mahuhusay silang magtago. Wala kang pakialam. Hahanapin ko silang lahat kahit saan at tatantarin ko sila hanggang sa walang matira kahit kaluluwa nila. Hindi ako papayag sa mga ginawa nila sa ibang mga kababaihan. Kay Lumen at sa kapatid ko! Aba sinabi ni Andres Aquino, huminahon muna tayong lahat. Masakit para sa akin na malaman ang kinahinatnan ng anak ko sa kamay ng mga walang awang aswang na yon. Pero kapag nagpadalos-dalos tayo, mauulit lang ang mga pangyayari. Kailangan nating umisip ng tamang plano. Dahil sa sinabing yun ng matandang lalaki, ay kumalma kahit papaano ang sitwasyon nilang lahat. Bumalik sa pagkakaupo si Aquino at Andres, habang si Melchora naman ay nakayakap lang sa umiiyak na si Nanay Lolit. Nakaisip na ako ng plano pero kung pahihintulutan yung magkapatid kailangan ko ng tulong mo, Melchora. Kahit ano pong tulong. Teka, Melchora, delikado. Bakit po kailangan pa ang kapatid ko rito? Ako na lang po. Dahil siya ang pakay ng mga aswang. Ipapain natin ang kapatid ko? Edmond, ano bang kaibahan ng yung sinasabi mo? Alam mo naman ang nangyari di ba kay Lumen natin? Nakaligtas na si Melchora. At baka sa susunod matuluyan na siya kung siyang ipapain natin. Pasensya na po. Pero hindi ako papayag na maging pain si Melchora. Payag po ako. Kung sa tingin niyo po na ito lang ang paraan, huwag ka mag-alala, kuya. Ipinagkakatiwala ko sa inyong lahat ang kaligtasan ko dahil alam kong hindi niyo ako pababayaan. Nang magkaintindihan ng lahat, ay inilihad na nga ni Tatay Edmond ang naisip niyang plano. Ang mga aswang, meron silang kaugalian na hindi tinitigilan ng isang target hanggang sa hindi nito napapatay. Kaya sigurado akong babalik at babalikan nila si Melchora hanggang sa makuha nila ang gusto nila. Kaya pala itong mga nakalipas na araw, napansin ko na palaging meron nagmamatsyag dito sa bahay. Kaya dito ko rin muna pinatulog tong sina Andres Bonifacio at Pepe. Nagsusunog lang kami ng goma para maitaboy sila. Mamayang hapon, hindi ka muna magsisiga ng goma. Papainan natin ang mga aswang. Iiwan natin mag-isa si Melchora sa bahay at kapag pumasok na ang mga kalaban, saka tayo sasalakay. Hindi po ba masyadong delikado kung mag-isa lang si Melchora? Ako ang magiging kasama ni Ineng para kahit papaano ay maprotektahan ko siya. Dahil sa may edad na ako, iisipin nilang wala na akong kakayahang ipagtanggol ang sarili ko. Kaya mas lalong lalakas ang kumpiyansa nila at tsak na di nila kayo mapapansin. Magandang ideya, mahal kong asawa. Habang nasa loob sila ng bahay, tayo naman, Aquino, Andres, ay medyo lalayo lang ng kaunti at maghihintay ng hudyat ni na Melchora at ni Lolit. Sina Bonifacio naman at Pepe ay tatawag ng tulong mula sa barangay. Manghihingi na rin ako ng tulong sa mga kapulisan dahil laban din naman nila ito. Sama-sama natin pupok sa inyong mga hayop na aswang na yon. Magagapi po ba natin sila kaagad? Sa pagkakaalam ko mahirap kalaban ng mga aswang lalo na kung wala kang agimat o mutya o kung hindi ka marunong sa salamangka. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng asawa ko, Andres. Noong kabataan ni Edmond katulong siya ng tatay sa paggawa ng mga sandata na pinanlalaban sa mga alagad na kadiliman, katulad ng aswang. Wala mang anting-anting pero may mga tamang sandata na po pwedeng pamuksa sa kanila. Ngayong buo na ang plano. Kailangan ko na munang umuwi para ihanda ang mga sandata na matagal-tagal na rin nakatago sa imbakan. Magpahinga na rin muna kayong lahat dahil mamaya siguradong mapapagod tayong lahat sa pakikipagtunggali sa mga aswang. Pero kahit anong mangyari ay hindi tayo papayag na magwagi pa sila. Sa gabing ito
ay papatay na natin ang mga manyakis na aswang na yan. Tay Edmond, ni Lolit, kapag po natapos na to, pangako sasamahan ko kayo roon sa bahay kung saan kami dinala at babawiin po natin ang bangkay ni Lumen. Salamat, Ineng. Matapos magkaintindihan ay nagkanya-kanya na nga muna silang lahat. Sina Tatay Edmond at Nanay Lolit ay nagluksa muna saglit bago paghandaan ang lahat. Sina Bonifacio at Pepe naman ay nagtungo na sa outpost para ipaalam ang mga hakbang na gagawin upang mahuli at matuldukan na ang kasamaan ng mga aswang. Si Andres naman ay ipinaalam din sa kanyang asawa ang mangyayari. Kaya hinatid niya muna to sa bahay ng kanyang mga magulang kung saan alam niyang mas magiging ligtas ito. Habang sina Aquino at Melchora naman ay naghahanda na rin sa mga mangyayari. At mabilis na lumipas ang oras. Katulad ng bili ni Tatay Edmond ay hindi nga nagsiga ng mabahong goma si Aquino. Pagdating ni Nanay Lolit ay nagpaalam kaagad siya rito na pakunwaring aalis pero ang totoo ay nakabantay lang sila katulad ng plano. Nilakasan niya lang talaga ang boses at sinabing baka bukas na siya makauwi upang kung sakaling nakikinig ang aswang ay maalerto kagad ito. Sakto 9:00 ng gabi, patulog na sina Melchora at Nanay Lolit. Kapapatay lang nila ng ilaw nang makarinig sila ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Nagkatinginan ng dalawa na tila alam na ang pakahulugan ng mga ganoong bagay. Sigurado akong nandito ng mga aswang. Kung ganon, epektibo nga ang plano, Ineng. Kinakabahan po ko, Nanay Lolit. Huwag ka mag-alala. Dahil binigyan ako ni Edmond ng panlaban para kahit papaano'y hindi nila tayo basta-basta malalapitan. Kunin mo tong asin na may bendisyon mula sa simbahan. Eksaktong pagkakuha ng morenang dalaga sa maliit na garapon ay nakarinig na sila ng ingay mula sa bubungan. Merong kung anong nilalang ang naglalakad doon hanggang sa huminto sa kung saan nakapwesto ang kwarto ni Melchora. Narinig nila na nagboses pusa to kahit pasing bigat ng tao ang yabag nito. Ilang beses na naulit ang mabibigat nitong yabag na nagpaikot-ikot lang. Hanggang sa biglang lumundag ang nilalang na nandoon na kinagulat ng dalawang babae. Aswang na nga yan! Huwag ka matakot, Ineng! Napayakap na lang si Melchora dahil bigla niyang naalala ang traumatic event na dinanas nila ng namayapa niyang best friend. Maya-maya pa ay meron na ngang sumilip sa bintana at nang mapatingin sila roon ay ganun na lang ang gulat nila sa nakita. Isang nakakatakot na aswang na naglalaway at halatang hayok na makatikim na naman ng karne at dugo ng tao. Nakilala kaagad ni Melchora ang nasabing aswang sapagkat siya mismo ang gumawa ng marka sa leeg nito. Melchora, akala mo siguro makakatakas ka sa akin? Matagal mo rin akong pinasabik babae ka. Ngayong wala kayong ibang kasama dyan, humanda kayong dalawa sa akin. Bago ko wakwakin ang tiyan mo, magsasawaan ka muna namin at pagkatapos ay pahihirapan ng gusto. Mas matindi pa kay Lumen ang mararanasan mong hirap na kahit sa kamatayan ay hindi mo malilimutan. Winasak ng nagngangalit na aswang ang bintana kaya nakapasok to kaagad sa loob. Dahil doon ay kaagad tumayo sina Nanay Lolit at Melchora at tumakbo palabas ng kwarto pero mas mabilis ang aksyon ni Alfred. Nahawakan niya kaagad sa braso ang morenang dalaga at nahatak. Mabuti na lang ay meron dalang asin na may bendisyon si Nanay Lolit na walang pag-aalinlangang isinaboy sa aswang. Humiyaw tong binitiwan si Melchora na tumakbo kaagad sa matandang babae. Walang iya ka! Walang iya ka talagang matanda ka! Papatayin talaga kita! Papatayin kita! Vargas! Nasa ka na? Bilisan mo na rito! Bago pa niya matapos ang sinasabi, ay narinig na niya ang pinsang aswang na umaatungal mula sa bubungan. Paano ay nakikipagsagupa na pala ito sa mga taong dumating para sila ay saklolohan. Hindi ako mamamatay dito, Alfred! Kundi ikaw! Kayo ng pinsan mo! Isinaboy pa ng morenang dalaga ang hawak niyang asin na may bendisyon, kaya mas lalong naglupasay sa galit ang aswang. Babalikan ko kayo! May araw ka rin! Hindi ka na makakalis, walang yang aswang ka! Para yan sa pambababoy at pagpatay mo sa anak ko!
Mamamatay ka ng hayop ka! Sa takot ni Alfred sa mga isinaboy sa kanya, ay tumalon siya sa bintana para takasan ng dalawa. Subalit ganun na lang ang gulat niya nang makita na naroon pala sila Tatay Edmond, Aquino, Andres at iba pa. Nahuli na rin ang kanyang pinsan na nakakulong sa espesyal na net na ibinabad sa bawang at holy water, kaya hindi makapalag ang aswang. At sa bawat pagdampi sa katawan niya ng bahagi ng net ay umuusok yan ng husto na nagbibigay sa kanya ng matinding sakit. Mula sa bintana ay sinilip na lang ni Nan Melchora at Nanay Lolit ang mga sumunod na mangyayari. Umangil ng umangil si Alfred at pinilit pa rin ang sarili na makipaglaban habang nakatingin sa pinsan niyang halatang nahihirapan na ng gusto. Alfred, madali ka! Pakaulan mo ako rito! Pero sa halip na tulungan ng kanyang pinsan ay mas inuna niya ang sariling kapakanan dahil alam niyang dihado siya sa mga taong may kanya-kanyang sandata laban sa katulad niyang aswang. Sinubukan tumalon ni Alfred sa bubong at nagulat siya sapagkat nandun na pala sina Bonifacio at Pepe kasama ang ilang opisyal sa kanilang lugar. Hinagisan nila ang aswang ng benditadong asin na nang tumama sa mata ay paplakta itong nahulog sa sahig na kaagad din bumangon at umangil ng umangil sa galit. Walang iya ka kasi pinsan eh! Tulungan mo muna ako makawala rito! Manahimik ka! Wala akong pakialam sa'yo! Kasalanan mo yan! Tatakas ako rito mag-isa! Sinubukan nga niyang tumakas pero isang malakas na hagupit ng latigong buntot pagi ang lumatay sa kanyang dibdib at mukha. Napadapa at naglupasay sa sakit ang aswang na walang magawa kundi ang matakot sa kanyang kalagayan. Sa unang pagkakataon ni Alfred sa kanyang buhay ay nakaramdam siya ng kakaibang takot. Huwag niyong patatakasin ang mga walang yang aswang na yan! Dapat silang mamatay at pagbayaran nila ang ginawa nila sa aming mga kababaihan! Nang marinig yun ni Aquino ay hindi na niya napigilan ng sarili. Nilapitan niya ang nangihinang aswang at hinagupit ito ng hinagupit hanggang sa hindi niya ito makabangon at tila maghingalo na. Tumigil lang siya nang awatin ni Tatay Edmond at sabihing tama na dahil meron pa silang plano. Nang mahuli na ang dalawang aswang ay kaagad tong dinala sa plaza ng kanilang baryo. Sinunog nila ang mga ito ng buhay na todo pagmamakaawa habang unti-unting bumabalik sa mga kagwapuhang anyo na natupok din naman ng apoy kalaunan. Nabigyan nga ni Aquino ng hustisya ang nangyaring panggagahasa ng aswang sa kanyang kapatid. At nabigyan din ni Tatay Edmond ng hustisya ang ginawang pagpaslang at paggagahasa ng mga aswang sa kanyang anak. At katulad ng sinabi ni Melchora, ilang araw ang nakalipas ay tinungo nila ang sinasabing tinitirhan ng magpinsang aswang na malapit sa malaking ilog. Nagkanda ligaw-ligaw pa sila dahil hindi rin kabisado ng morenang dalaga ang nasabing lugar. Nang matuntun nila ang bahay ay kaagad silang pumasok sa loob at napatakip na lang sila ng ilong dahil sa kakaibang amoy. Pagdating nila sa kwarto ay meron silang nakitang kalansay na nakatali pa rin ng mga kamay at paa sa bawat kanto ng kama. Biglang naiyak si Melchora nang maalala nangyari nung gabing yon, kaya niyakap siya ng maigpit ng kanyang kuya Aquino. Tay Edmond, Nay Lolit, kalansay po yan ni Lumen. Umiiyak na ang mag-asawa habang kinukuha ang mga kalansay at bago umalis ay sinunog nila ang buong bahay bilang mensahe sa iba pang aswang na humanda silang lahat sa oras na meron pa sila ulit gawin. 3 araw na binigyan ng formal na lamay ang kalansay ni Lumen at pagkatapos ay saka din ito binigyan ng maayos na libing. Nakakalungkot man ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin silang lahat sapagkat sa wakas natuldukan na rin ang kasamaan ng mga aswang na nambibiktima ng mga kababaihan sa kanilang lugar. Naging payapa na ang buong baryo. Naging maayos ulit ang tulog ng lahat sapagkat alam nilang wala nang kahit na sinong gagambala pa sa kanila. Hindi na rin natatakot ang mga tao na lumabas tuwing gabi at magpunta ng perya o parke. Lahat ay masayang masaya at malayang malaya na ulit sapagkat wala na ang nagbabadyang panganib. Isang umaga, pagkagising ni Melchora
ay bigla na lang sumama ang kanyang pakiramdam. Kaya sinamahan muna siya ng kanyang kapatid na magpa-check up sa ospital ng bayan. Paglabas ng resulta ay ganoon na lang ang gulat ng magkapatid sa sinabi ng doktor. Ano po? Buntis po ang kapatid ko? Kuya, paano? Hindi ako po pwedeng mabuntis. Hindi ako papayag na dalhin ko ang anak ng hayop na yon. Ang nagwalang iya sa maraming kababaihan. Ipalalaglag ko to, Kuya Aquino. Ipalalaglag ko to at hindi mo ako mapipigilan. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang